Ba't ang gulo niya? May mga pagkakataon na okay siya, tas parating hindi. Ganito ba talaga si Sir Kim? Bipolar? Nakaka-frustrate. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi niya. So he thinks ako'y isang babaeng mababa ang lipad, ha? Bahala siya kung ano ang isipin niya. Talagang nakaka-stress. Padabog kong sinara ang pinto ng kanyang kotse nang makapasok na kami sa kanyang sasakyan. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang pagbaling niya ng tingin sa akin, pero hindi ko yun pinansin. Manigas siya riyan. Diyos ko, ako, bayaran, ha? Why are you so angry? Does the truth really make people mad? Aniya pa at pinaandar ang makina ng sasakyan. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi upang ikalma ang aking sarili. I need to calm down. Hindi niya ako kilala. Maybe the reason why he thinks I'm like that is because of what happened inside that elevator. He threw a sideway glance at me. Nakita kong bumuka uli ang kanyang mga labi upang magsalita. Probably another insult. Bago niya pa ako mainsulto ay inunahan ko na siya. I'm not like what you think, sir. Please lang, you don't know me. Kung hindi mo ako marespeto bilang isang babae, please, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. I said in a low voice. Parang piniga ang puso ko. Do I really have to beg for respect? God, this is not so me. People shouldn't beg for respect. Kusa yung binibigay. Sadyang gago lang talaga tong si Sir Kim. Oh really? By the way you responded to my touch when we were in the elevator, made me think that you are one. Wika pa nito na may halong kayabangan. Nagkasalubong ang aking mga kilay. Parang pumutok lahat ng ugat sa utak ko nang marinig ang sinabi niya. Why do people think like this? Ah, so dahil lang doon kaya nililabel mo na akong ganon? Kaya di mo na ako nirerespeto? Sir, hindi sa mismong pag-aari ko ang basihan kung irerespeto mo ba ako o hindi. Kundi nasa pagkatao ko at kung paano ko kayo tratuhin. Ganon lang yun. Simple as that. Kayong mga tao lang talaga ang toxic mindset. Mahabang litanya ko. Di ko na mapigilan ang pagbuhos ng mga emosyon. Talagang nakakainis lang. Nagtaas baba ang aking dibdib dahil sa mga emosyong nararamdaman ko. Shucks, di ko kere yung iniisip niya. Ano, doon pa talaga ang basihan kung irerespeto mo ang isang babae o hindi? Lokong yan. Matagal siyang natahimik nang marinig ang sinabi ko. Ayan kasi, masyadong pabibo. Pwede na niyang palitan si Jollibee. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Walang nagsalita ni isa sa amin. He sighed. Okay, I'm sorry. I know I'm wrong. I judged you too harshly. Parang pumalakpak ang tenga ko sa narinig. Natigilan ako at napatingin sa kanyang refleksyon na nasa bintana. Para bang hirap na hirap siyang mag-apologize. Napanguso ako. Marunong naman palang mag-sorry eh. I cleared my throat. Apology accepted, sir. But once you call me that again, kahit na ikaw ang lumandi sa akin, lagot ka. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ang aking sinabi. What did I say? Sinabi ko ba talaga yun? Shucks. Sir Kim chuckled beside me. Noted, but I'll still sit. Highs. Kumunot ang aking noo. Bigla na lang kasi siyang nagmumura. Adik ba tong si Sir? Muli kong tiningnan ang kanyang refleksyon sa bintana. Kita ko ang pag-iling-iling niya na para bang sinasabihan ng sarili na dapat siyang maghunos dili. Mas lalo akong nagtaka. Ano bang nangyayari sa kanya? Sana na may okay lang siya. Okay ka lang, sir? Di mo ata natapos ang sinabi mo kanina. Baling ko sa kanya. He just shook his head and let out a sigh. Nothing. I just don't want to break some rules I set for myself. He stated. Saglit siyang tumingin sa akin at ngumisi. But I guess, you're gonna make me break the first one. Bigla akong kinalabutan nang marinig ang kanyang sinabi. Ano bang rules ang pinagsasabi nito ni sir? Rules? I gave him a skeptical look. Ano kaya ang mga rules niya sa sarili? He just shrugged, para bang inaasar niya ako. It's for you to find out, he said, followed by a light chuckle. I gulped. Shucks, dapat na ba akong kabahan? Mr. Santos. Sir Kim shook hand with Mr. Santos. May katandaan na ito at may asawa na at 3 anak, base sa pagkakaalam ko. May mga pagkakataon kasi na magkikita kami kapag may meeting sila ni Sir Enzo noon. Nakita kong pinasadahan niya ako ng tingin. Hindi ko na lang yon pinansin at umupo sa tabi ni Sir Kim. Kaharap namin si Mr. Santos ngayon. Hinanda ko ang aking recorder. Kapagod naman kasi kong notepad. Hello, Sofia. Glad to see you again.
Mr. Santos stated and gave me a smile. Binigyan ko naman siya ng maliit na ngiti at bahagyang tumango. So do I, sir. I responded. Mas lalong lumawak ang ngiti niya at tumango-tango bago bumaling kay Sir Kim. So let's talk about the financial cost of this project according to our architect. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagtingin-tingin sa mga tao. Iti-take note ko na lang mamaya ang pinag-usapan nila pagdating ko sa kondo. Ganun kasi ako eh. Kasi alam kong may mga pagkakataon na hindi ako makaka-keep up sa mga pinagsasabi nila. The ambience of this coffee is really good. Pumapasok yung liwanag sa glass walls, kaya hindi na kailangan ng ilaw sa umaga. Napapitlag ako nang may naramdamang magaspang na kamay na humahaplos sa aking hita. Binundol ng kaba ang aking dibdib nang makitang hindi iyon kamay ni Sir Kim, kundi kamay ni Mr. Santos. Napalunok ako at nanayo ang aking balahibo sa batok. Gusto kong sumigaw at magwala, pero parang natuod ako sa aking kinauupuan. Bakit ganito? Naramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay at paninigas ng aking katawan. Para akong sinasakal sa mga pinipigilan kong sigaw. Tulong! Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Nagsimulang manginig ang aking katawan sa takot nung pinisil niya ang hita ko na ikinapitlag ko. Ang baboy niya! Sofia, what's wrong? Mas mabilis pa sa 4:00 na inalis ni Mr. Santos ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking hita. Pero kahit ganoy, hindi pa rin nababawasan ang aking kaba. Nagmulat ako ng mga mata at pilit na iniiwasan si Mr. Santos. Ayoko siyang tignan. I look at Sir Kim straight to the eye. Sir, I'm not feeling well. Pwede po ba mag-CR muna ako? I excused. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga labi. Kita kong napatingin si Sir doon bago muling ibinalik ang tingin sa akin. Kunot ang kanyang noo na para bang nagtataka sa kinikilos ko. Bagamat nagtataka, binigyan niya ako ng sunod-sunod na tango. You can. Simpleng sagot nito bago muling nakipag-usap kay Mr. Santos. Mabilis akong tumayo at tumalikod para pumunta sa banyo. Mabilis pa rin ang pintig ng puso ko habang inaalala ang pangyayari kanina. Pangyayaring gusto kong makalimutan. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Why do women have to suffer things like this? I experienced this before at hindi ko talaga kayang madepensahan ang sarili ko. When that happens, my mind goes to black at kakainin ako ng takot. I entered inside the cubicle and covered my mouth with my hands. Tuluyan akong napahagulhol. I'm wearing a skirt at hindi yun ganun kaikli. Long sleeves din ang suot ko. My outfit is very decent as hell, pero ganun pa rin. And people have the guts to say na nasa pananamit ang dahilan kung bakit ginagano ng mga babae. That toxic mindset. Kapag loko, loko talaga. Kainis ng mga lalaking manyak. Sana mamatay na silang lahat. They're the ones who instill fear in women. Mga walang modo. Kumuyom ang aking mga kamao nang maalala muli si Mr. Santos. Wow, to think na may asawa siya. Tapos ganyan siya makaakto kapag wala ang asawa niya. Ang susahol ng bituka ng mga loko. Padabog akong lumabas sa cubicle at nagpunta sa sink upang maghilamos. Halatang halata ang galit sa aking mga mata at pamumula ng aking ilong. Sa isip ko'y dahan-dahan ko nang pinapatay si Mr. Santos. Napailing ako at nagpasyang bumalik. Pero bago pa ako makabalik, ay may humablot sa aking palapulsuhan at isinandal ako sa pader na kinalaki ng aking mga mata. Muling umusbong ang takot sa aking puso nang makita si Mr. Santos na malademonyong ngumisi sa akin. Now that Mr. Enzo is not your boss anymore, wala na akong dapat ikabahala pa. Baka pwede na kitang makuha. Probably nakuha ka na ng anak niya. Tumulo ang luha sa aking mga mata nang haplusin niya ang aking pisngi gamit ang kanyang daliri. Napapikit ako ng mariin at napahagulhol. Hindi pwedeng mangyari sa akin to. I need to save myself. Nilapit niya ang kanyang mukha sa aking leeg na kinanginig ko sa takot. You smell so good. Wika niya at malademonyong tumawa. Hindi na ako nagdalawang isip na patira ng kanyang baba. I need to get away from him. Lagot ka sa akin! Malakas niyang sigaw habang hawak ang pagitan ng kanyang hita. Napaiyak ako sa takot. Why do I have to suffer this? Mabilis akong bumalik sa table namin. Kita ko pang napatayo si Sir Kim nang makita ko. Hindi pa rin mawala-wala ang takot sa aking dibdib. Alis na tayo, sir. Nanginginig na wika ako at mabilis na kinuha ang aking bag. Ayoko na rito. Gusto ko nang umalis. Puwersahang hinawakan ni Sir Kim ang aking balikat at pinaharap sa kanya. What happened?
Did that man did something to you? Mariing wika niya. Napaiyak ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Malutong siyang napamura. Kita kong pinagtitinginan na kami ng mga tao pero wala akong pakialam. Binitawan niya ako at naglakad papalayo. Sinundan ko siya ng tingin. I gasped when he suddenly lift an empty chair and throw it to Mr. Santos with force. Rinig ko ang pagsinghap ng mga tao. Mas lalong nanlaki ang aking mga mata nung pinagsusuntok niya si Mr. Santos, na ngayon ay nawala ng malay dahil sa pagtapon ni Sir Kim ng armchair sa kanya. Don't you ever touch her, Santos! Understand? Sir Kim said before giving a final blow on Mr. Santos' face, breaking his nose. What just happened? Sir Kim wrapped his arms around me and guided me towards the exit. Hindi pa rin nagsisink in sa akin ang nangyari kanina. Panigurado, pag-uusapan kami ng karamihan. Baka mabalita pa siya. Marami ang nakakita kung paano niya pinagsusuntok si Mr. Santos. Paano na si Sir? Marahan niya akong ipinasok sa passenger seat. Sinundan ko siya ng tingin at pinapakiramdaman ang puso ko. Sobrang lakas ng tibok nito at parang gusto nitong kumawala. Nakakatakot si Sir Kim kapag nagagalit. Padabog siyang pumasok at malakas na isinara ang pinto na ikinatalon ko sa gulat. Kita ko pa na nakakuyom ang kanyang kamao at nagtaas baba ang kanyang dibdib. Nakatingin lang ako sa kanya habang pinapakalma niya ang sarili. Baka mamaya bubulyawan ako nito. Makalipas ang ilang minuto, walang nagsasalita ni isa sa amin. Marahan na rin ang kanyang paghinga at hindi na mahigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang mga kamao. I breathed out a sigh of relief. Sa wakas, kumalma na si Sir. He turned to me. Napalunok ako nang makita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Parang kiniliti ang puso ko. Are you okay? Marahan niyang tanong. Muntik na akong mapasinghap. He sounded too gentle. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. I nodded. Gusto kong magsalita pero parang hindi ko mabuksan ang aking dibdib. Nasa isip ko pa rin ang pangyayari kanina. Kung paano niya pinagsusuntok si Mr. Santos. Paano ka, sir? Muli kong naalala ang mga reaksyon ng mga tao sa loob ng restaurant. Kita kong may iba na kinuhaan siya ng video. Baka masira ang reputasyon niya at ako pa ang sisihin. Kumunot ang kanyang noo nang marinig ang sinabi ko. What about me? He asked as if there's nothing wrong. As if there's nothing to be worried about. Hindi ba siya nag-aalala na baka maging headline siya sa balita bukas? Sir, may mga tao po na kinuhaan ka ng video. Ani ko sa mababang boses. What? Bawal bang mag-alala para sa kanya? Kita ko ang inis sa kanyang mga mata. Mas nag-aalala ka pa sa akin kaysa sa sarili mo? Pinagsasamantalahan ka ng lokong yon. Tinuro niya pa ang restaurant habang hindi binabawi ang tingin sa akin. Natigilan ako. So vice versa. Mas iniisip niya ang kalagayan ko kaysa sa sarili niya. Palihim akong napangiti. Putakte, ba't ba ako kinikilig sa isiping yon? I cleared my throat. Kasi naman sir, di ba noon ka sa business world? Baka kung ano pang sabihin ng mga investors natin. Maraha siyang nagpakawala ng buntong hininga at napahilot sa kanyang sentido. What? Napagtanto na niya ang ginawa niya. So what? Wika niya sa paos na boses. Kumunot ang aking noo. Wala ba siyang pakialam? Nagmulat siya ng mga mata at tiningnan ako. Parang may kung anong sumipa sa aking puso. So what if they will say something against me? They don't know a thing about what really happened. Once they do, surely lagot yang si Santos. I'll release a statement tomorrow that will surely knock Santos down. For now, you should take a rest. Pinaandar niyang makina ng sasakyan. Parang masusuka na ako sa tindi ng nararamdaman ko. Panandalian kong nakalimutan ng takot. He sounds so sweet. Nakakapanibago. Bumaling ako sa kanya nang may maalala. Pero sir, we can't start the project without construction company. I think papasok na lang po siguro ako sa trabaho upang umanap ng investors. Saglit niya akong binalingan ng tingin. May bahid pa ng pagkainis ang kanyang mga mata. No, Sofia. You were traumatized by what happened. Baka hindi ka makakafocus sa trabaho mo at mali-mali pang magawa mo. Bigla akong nakadama ng pagkadismaya. So yan palang dahilan kung bakit niya ako pinapauwi. Nag-aalala siya na baka mali-mali ang magawa kong outputs. Mapakla akong napangisi. Akala ko pa naman ay sa akin siya nag-aalala. Masyado na yatang mataas ang lipad ng imahinasyon ko. I sighed and shook my head. Bakit ko pa kasi iniisip na sa akin siya nag-aalala? Alam ko namang imposibleng mangyari yun eh. Sobrang imposible. Hey Sophie, we're here.
Nagmulat ako ng mga mata nang may tumapik sa aking pisngi. Sumalubong sa akin ang mukha ni Sir na nakatunghay sa akin. Walang emosyon na mababakas sa kanyang mukha. Nanlaki ang aking mga mata. Nakatulog ako. Agad siyang umayos ng upo nang mapansing gising na ako. Tiningnan ko kung nasaan kami. Nasa ER Hotel and Condominium na kami. Dad told me na isa ka sa mga nabigyan ng kondo because of the great performance. He stated as he pulled the key out of the ignition. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang kurbata bago bumaba. Nakita ko pa ang pagsimangot niya na para bang naiinitan. Kumunot ang aking noo. Bakit siya bumaba? May gagawin ba siya? Sinundan ko naman siya at nang makababa na ako, agad niyang nilakang kotse at nauna ng maglakad. It gave me a chance to take a look at Sir Kim's back. Hinubad niya ang kanyang tuksido na ikinalunok ko. His shoulders are broad at parang puputok na ang kanyang muscles sa suot niyang white polo. Ang kanyang tuksido ay nakapatong sa kaliwa niyang braso and he walks with confidence. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi. Bakit ang hot ni Sir? Naalala ko biglang pangyayari sa elevator. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata at ipiniling ang aking ulo. Ba't na naman yun bumalik sa isip ko? Pagkatapos niya akong bulyawan at sabihan ng kung ano-ano, may gana pa akong rurupok. Di naman ako ganito noon. I breathed out a harsh sigh and averted my gaze. Hindi to tama. Habang naglalakad siya, nakita ko sa gilid ng aking mga mata na binabati siya ng mga staff. Sir Kim just smiled in return at kita ko ang paghagik-hik ng mga babaeng staff. Muntik na akong mapairap. Huminto si Sir Kim sa tapat ng elevator. Kumunot ang aking noo. Saan kaya siya pupunta? Baka may kondo siya rito. May kondo ka rin dito, sir? Tanong ko. Saglit niya akong binalingan ng tingin. Pero bago siya nag-iwas ay kita ko pa ang pagkunot ng kanyang noo. No, why? My forehead knotted. La, kung ganoon, bakit siya nandito? Anong iche-check niya? Ano palang ginagawa niyo rito, sir? Tumunog ang elevator, and when it opened, kaagad kaming pumasok. Nahigit ko ang aking hininga. Elevator na naman. Kapag sumasakay ako ng elevator, iba na ang iniisip ko. Nothing. I just want to rest in your condo for a meantime. Natigilan ako sa narinig. Napatingin ako sa kanyang refleksyon sa dingding ng elevator at parang sumipa ang aking puso nang makitang nakatingin siya sa akin. Muntik nang kumawala ang singhap mula sa aking labi. Bakit siya nakatitig sa akin? At ano raw? He wants to stay in my condo? Bakit po sa condo ko? Kung pwede naman kayong dumiretso sa penthouse niyo, di ba? Nag-iwas ako ng tingin at tumikhim. Hindi na siya nagsalita pero ramdam ko pa rin ang kanyang titig. Malutong akong napamura sa aking isipan. Napayuko ako at mariing napapikit. Bakit ba siya titig ng titig, ha? Nakaka-intimidate. My feet are tired from stepping on the pedals. Let me rest. Aniya, pero ibang nasa isip ko. Rest lang po, ha? Nanlaki ang aking mga mata nang masabi ko yun. What the? Did I say it out loud? Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi. Ano ba tong pinagsasabi ko? Mariin kong kinagat ang aking pang-ibabang labi. Sir Kim let out a manly chuckle. Parang hinhimay nito ang buo kong pagkatao. Bakit pati tawa niya, gwapo? Why? What's on your mind, wife? There he goes again with the wife thingy. I rolled my eyes heavenward. Oh, sir, could you please stop calling me wife? We both know that our marriage was invalid. I didn't process the papers. Singhal ko sa kanya at tinis na napatingin sa mga numero na nasa itaas ng elevator. Bakit ba ang tagal naming makarating sa 8th floor, ha? Nakahinga ako ng maluwag nung tumunog na ang elevator. Hudyat na nakarating na kami. But I love calling you that, he said before pulling my wrist and pressed the close button. Nanlaki ang aking mga mata nang isandal niya ako sa elevator at hinalikan ng aking labi. His left leg is in between my thighs at mahigpit ang kanyang kapit sa aking palapulsuhan. His lips move in a manner that made me close my eyes and kiss him back. I wrapped my arms around his neck and pulled his head. Mas lalo kong pinagdikit ang aming mga labi. He cupped my cheeks and angled my head. Humigpit ang hawak ko sa kanyang buhok nung hinapit niya ako sa bewang at pinaramdam ang kanya sa akin. God, ang tindi. Mas lalo akong natuliro nung pinisil niya ang aking pang-upuan. I angled my head to the other side. Napatingala ako at kinagat ang aking pang-ibabang labi. Sir Kim is giving me kisses. Napasinghap ako sa sarap. More, Sir Kim, more. I begged. I felt him smirk. I sighed in contentment as I feel his warm hands. Call me by my name, Sophie.
He huskily whispered. God, binabaliw niya ako. Kim, I say his name. That's it, wife. Say my name. He whispered before kissing me again. Napasinghap ako nang maramdaman kung gaano kalambot ang kanyang mga labi. I wrapped my legs around his hips. Mas lalo kong naramdaman ang kanyang kahandaan. Tumutusok ito sa harap ko at para nito akong tinutukso. Ramdam ko kung gaano kainit ang kanyang mga palad. His lips went to my earlobe. Tumatama ang kanyang hininga sa aking tenga na ikinatayo ng balahibo ko sa batok. Kapwa malalalim ang hininga na aming pinakawalan. God, Sophie, I want to take you so bad, wife. Tila nahihirapan niyang saad. Parang kiniliti ang aking tiyan. Excitement surged through my veins as I imagined what could happen inside my condo. It made me feel even good. I pulled his head for a kiss before answering him. Gladly, hubby. Kim pushed me on the bed. Bumagsak ang aking katawan sa malambot na kama. I gulped. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Muli akong napalunok at mas lalong nag-iinit ang aking katawan, lalo na nung tuluyan niyang natanggal ang kanyang polo. Agad na naglakbay ang aking mga mata sa matipuno niyang katawan. Nanuyo ang aking lalamunan sa aking nakita. Shucks! Napakurap ako nang bigla siyang lumapit sa akin. He immediately claimed my lips. Agad namang yumakap ang aking mga braso sa kanyang leeg. Parang may kung anong kiliti na namuo sa aking tiyan at para akong dinuduyan sa alapaap. Shucks, halik pa lang yun. Kim, I said his name. Pumunta ang aking kamay sa kanyang buhok at mahigpit na napahawak doon. God, wife, you're driving me crazy. Paos na wika niya at nagtanim ng halik sa akin. Kinagat ko ang aking pangibabang labi. May kung anong tuwa na umusbong sa aking puso nang marinig ang sinabi ni Kim. So do I, Kim. So do I. You're driving me crazy too. I just responds and wrapped my right leg around his hip. Mas lalo kong naramdaman ang pag-aari niya na tumutusok sa puson ko. Mas lalo akong nag-init dahil doon. Kim has a way to make me feel this great. Di ko inaakalang ganito pala kasarap ang ganito. I cupped his cheeks and brought his lips to mine. Ramdam ko ang kanyang pagngisi bago tinugon ang aking halik. He chuckled. Lumayo siya saglit sa akin. Aggressive, he said before claiming my lips again. Napayakap ako sa kanyang katawan. His body is on fire, not literally. Sobrang init ni Kim. Naginit ang aking mga pisngi. Akmang tatakpan ko na ang aking katawan gamit ang aking mga braso nang bigla niya akong pigilan. No, wife, you're amazing. Tila hindi humihinga na saad niya. Kita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. He finds me hot. Nahigit ko ang aking hininga nung dumapo ang kanyang mga palad sa magkabilang gilid ng aking bewang. Napasinghap ako nang maramdaman ang init ng mga palad ni Kim. It was as if they're inviting me to continue this heavenly ride even more. Kita ko ang pag-awang ng kanyang mga labi. They fit so perfectly in my hands. He huskily said, Kim, Kim, Kim. I chanted his name. Mariin akong napapikit. Hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang aking ulo. Nahigpit akong napahawak sa bedsheet. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Heaven! Biglang pumasok sa aking isip ang pinag-usapan namin sa elevator kanina. Kim, akala ko ba rest lang? Nahihirapan kong saad. This is my kind of rest, honey. Don't stop. Ganun na lang ang pagkadismaya ko nang tumunog ang kanyang cellphone. Akala ko titigil siya pero hindi. Patuloy pa rin sa pagriring ang cellphone ni Kim. Nagmulat ako ng mga mata. Parang wala siyang balak na sagutin yun. I shook his shoulder. Kim, kailangan kong labanan ito. Mukhang importante ang tawag. Kim! I called his name again. Louder this time. Malakas ko rin siyang niyugyog pero tila wala siyang narinig. Hindi pa rin tumitigil ang kanyang cellphone sa pagriring. Because of that, I pushed him. Napaupo siya sa kama. Kita ko ang inis sa kanyang mukha. Mabilis akong napaupo sa kama at tinakpan ang aking dibdib. Nanlalaki ang mga mata ko siyang tiningnan. Shucks, muntik na yun. Inis niyang sinagot ang tawag habang nakatitig pa rin sa akin. Iniwas ko ang aking tingin sa kanyang matipuno na katawan. Delikado na. What about it? Rinig kong wika niya nang hindi ako nilulubayan ng tingin. Humigpit ang aking kapit sa bedsheet. Sunod-sunod akong napamura sa aking isipan. Bakit ba ang dali kong bumigay sa kanya? Okay, I'll release a statement tomorrow regarding what happened earlier. Kumunot ang aking noo.
Tungkol ba yun kay Mr. Santos? Oh yeah, can you just attend that one for me? I still have some important matters to attend to. Nakinig lang ako sa sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Should I stood up and go to the bathroom? Ikaw, matigas ang ulo. Don't tell Dad about this one. Pupunta na ako dyan. Binaba niya ang tawag. Sino kaya ang kausap ni Kim? The way he talks to the caller is so casual. Parang barkada niya or kapatid. Baka kapatid. He stood up and grabbed his polo on the floor. Nakatalikod siya sa akin habang nagbibihis. Nakatingin lang ako sa kanya. So, he's leaving? Hindi matutuloy ang naudlot. But why am I thinking about that? Next time, I'll turn off my phone. He said before heading towards the door, leaving me. Anong pinagsasabi ni Kim? Next time? May next time pa? Hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako sa nangyari kanina. I couldn't forget it. Pinalasap niya sa akin ang bagay na kahit kailan ay hindi ko pa naranasan. Alexander and I only kiss. Nothing more. Napapikit ako at muling pumasok sa isip ko ang kanyang katawan at ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Pakiramdam ko ang ganda-ganda ko. Shucks! Ginulo ko ang aking buhok at tiningnan ang aking laptop. Nakabukas iyon at ang presentation para bukas ang bumungad sa akin. Konti na lang sana at matatapos ko na to. Pero wala ako sa focus. Kasi naman ganito ba talagang epekto ng experience? Charet! Ipinilig ko ang aking ulo at ipinagpatuloy ang paggawa ng presentation. Pinilit kong iwaglit sa aking isipan ang nangyari kanina. I should focus on my work. Ganun na lang ang ginahawang naramdaman ko nang matapos ko na ang aking ginawa. Napasandal ako sa sofa at hinilot ang aking nananakit na sentido. Kailangan ko pa palang isave yun sa flash drive at ipasa kay Kim. Speaking of Kim, shucks, wag ko na lang kaya itong ipasa sa kanya. Pero kailangan kasi, para ipakita kung may papabago ba siya or what. Tumunog ang aking cellphone, hudyat na may nag-message. I opened my phone and my eyes widened upon seeing the message. From unknown number. Please send the presentation needed for tomorrow. P.S. I'm eating right now. Can't help but think of you. Up for SOP? Kumunot ang aking noo. SOP? Ano yun? Statement of the problem? Hindi ko na lang pinansin ang kanyang post message at saka sinend sa kanyang email ang file. Bahala na siya riyan. Napalingon ako sa pinto nung may nag-doorbell. Napatingin ako sa orasan. It's 7 in the evening. Sino naman kaya ang bibisita sa akin sa oras na to? Tumayo ako at tumingin muna sa peephole. Ganun na lang ang gulat ko nang makita si Mr. Enzo at ang kanyang asawa. They are just wearing casual clothes. Mahina akong napasinghap. Anong ginagawa nila rito? Binuksan ko naman ang pinto at sinalubong sila ng ngiti. Good evening po Mr. and Mrs. Chavez. Pasok po kayo. I greeted. Binigyan naman nila ako ng ngiti. Miss Windy hugged me and kissed my cheek. I missed you, Sophie! I chuckled. Rinig ko rin ang pagtawa ni Mr. Enzo bago sinarado ang pinto. Pinaupo ko naman sila sa sofa. Ano po ang gusto niyong inumin? May juice po rito, coffee at milk. Natatawang umiling-iling si Mr. Enzo. No need, Sophie. Hindi naman kami magtatagal. Thank you for the offer. Please sit. Wika ni Mr. Enzo. Naupo naman ako sa kanilang harap. Kumunot ang aking noo. Bakit po pala kayo naparito? Tanong ko, may kinalaman ba ito kay Kim? O tungkol sa nangyari kanina? Biglang umusbong ang kaba sa aking dibdib. Napatingin ako kay Miss Windy nung may kinuha siya sa kanyang bag. Nilapag niya iyon sa mesa na nakapagitna sa amin. She pushed the debit card towards me. Sinundan ko yon ng tingin. Ano kayang gagawin ko rito? I gave them skeptical look. Mr. Enzo sighed and turned to me. We know how playful and ruthless Kim is, Sophia. Please report to us if ever he hurts you in any way or kung may gagawin siyang kalokohan. If he does, I'll transfer the inheritance to you. Gusto kong magtinuna ang anak namin. Sa'yo na rin ang debit card. Use that. Hindi ako makagalaw nang marinig ang sinabi ni Sir Enzo. Hindi yun nag-sink in sa aking utak. Ano raw? Sir, okay lang naman po. I can report Sir Kim's doings to you. But no need to offer me this huge amount of money. Hindi naman po kasi akin yan. I grimaced. Lumamlam ang tingin ni Miss Windy sa akin. Para bang natouch siya sa sinabi ko na pinagtaka ko. You really have a good heart, Iha. We admire you for that. Just think of this as a token of gratitude, okay? No buts. Hindi na ako nakaimik sa sinabi ni Miss Windy. Lalo na nung tumayo silang dalawa ni Mr. Enzo.
Basta yung deal natin, iha ha. Don't forget. O siya, uuwi na kami. Mag-ingat ka palagi. Hanggang sa pag-alis nila ay nanatili akong lutang. Kita kong binuksan nila ang pinto at nilak ito mula sa loob bago lumabas. Napakurap ako ng malakas na tumunog ang pinto. Doon lang ako tuluyang nagising. What the? Nanlaki ang aking mga mata at dali-daling sinara ang double lock ng pinto. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Tumitibok ito ng sobrang lakas dahil sa gulat. Di ko man lang sila naihatid palabas. Sila pa mismo ang nagsara ng pinto. Ano ba? Muli akong bumalik sa sala at tiningnan ang debit card na binigay nila sa akin. Black card. Card ng mga mayayaman. Unlimited cash. Bumuga ako ng hangin at napailing. What made them think na ibigay sa akin ang inheritance ni Kim? Kinuha ko ang debit card at ipinasok sa kasulok-sulukan ng aking drawer. Ayoko tong gamitin. Di ko naman kasi ito pinaghirapan. This money is not even mine to begin with. Sapat na sa akin ang sahod ko. It can cater both mine and my family who's living in the province. Namiss ko tuloy ang pamilya ko. Di bale, malapit na ang holiday. I can spend a day with them. Umupo ako sa aking kama at tiningnan ang message na ipinadala ni Kim sa akin. Iyan lang last text niya. Nakatitig lang ako sa salitang SOP. Sa pagkakaakala ko, wala namang binanggit si Sir Kim sa akin na dapat akong gumawa ng thesis for research. Should I search what SOP means? Out of curiosity, I went to Google. Sinearch ko ang SOP at gano'n na lang ang pandalaki ng mga mata ko sa nabasa. Nakabusangot akong pumasok sa office. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang SOP na sinabi ni Kim. Ang loko niya. Hoy! Nyari sa mukha mo! Napatalon ako sa gulat nung may tumapik sa aking braso. It's Isha. Kunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. I rolled my eyes heavenward. Ikaw! Nyari sa'yo kahapon! Ayan, inom pa! Pinitik ko ang kanyang noo na ikinasimangot niya. Napahawak siya sa parte kung saan ko siya pinitik. At dahil mistisa ang gaga, kita ko ang pumumula ng kanyang noo na ikinangisi ko. Sakit mo mamitik? Loko ka? Saad niya habang hinihimas ang nasaktang noo. Tinaasan ko siya ng kilay at binigyan ng tinging mapang-asar. Pumasok kami sa elevator. Nga pala, nabalitaan ko kay Van. Personal assistant ka na raw ng anak ni Sir Enzo. Ano, pogi ba? Kita ko ang pagniningning ng kanyang mga mata. Umiwas ako ng tingin. Pogi? Sobrang pogi sa totoo lang. Makalaglag pambaba ang kagwapuhan. Kapag nakita ni Isha si Kim, talagang magugulat yun. Malamang, umattend siya sa fake wedding namin. Okay lang. Simpleng saad ko. Kita kong sumingkit ang kanyang mga mata at tinusok pa ang pisngi ko gamit ang kanyang finger. I gave her a skeptical look. Ano na naman kaya ang problema nitong loka na to? Anong reaksyon yan? Namumula ang mukha mo. Ano, naano ka na nun? Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ang kanyang sinabi. Diyos ko, buti wala kaming kasama. Kainis talaga ang bibig nito. Napahalakhak siya nang makita ang reaksyon ko. Pumalakpak pa siya na parang baliw. Hinila ko ang kanyang buhok pero tawa pa rin siya ng tawa. Napabuga ko ng hangin. I knew it! Ang bilis namang bumigay ng ano mo. Ani nito habang tumatawa pa. Namula ang aking mga pisngi sa kanyang sinabi. Isha will be the death of me. Itinago ko ang aking pagkahiya at tinasan siya ng kilay. Ano naman kung naano niya ako? Masarap naman. Napatili siya at nakipag-appear sa akin. Natawa ko sa aming ginawa. What the? At proud pa ako niyan. Loko ka talaga. Pogi no? Mayat mayay sabi niya. Napanguso ako at umakto na parang nag-iisip. Pogi naman talaga si Kim eh. Naalala ko pa nga nung unang nakita ni Isha si Kim. Ang mga mata ng loka kumikinang. Kinukulit pa ako kinabukasan kung ano ang name at kung ano ang nangyari. Bakit daw mas pogi pa kay Alexander ang pinakasalan ko? Oo ma'am, shh. I responded and we both giggled. I let out a sigh. Actually, kilala mo. Kita kong natigilan siya at kumunot ang kanyang noo. Sino? Nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ako nagsalita at tinitigan siya. Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Huwag mong sabihin, si Alexander? Bumulang hit ako ng tawa. Ba't niya naman naisip na si Alexander? Tinampal ko ang kanyang noo. Loka ka? Hindi ako ganun kasyunga. Natatawang sabi ko. Di na lang siya umimik at nakakunot pa rin ang noo. Tila iniisip kung sino ang ibig kong ipahiwatig. Maya-maya ay bigla siyang napasinghap. Nanlaki ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang mga labi. Kapatid ni Alexander? I grimaced. Ano yon, tuhog? Di uso sa akin ang tuhog, bruha ka?
Tumunog ang elevator. Hudyat na nakarating na siya sa kanyang floor. Akala ko lalabas na siya pero ganun na lang ang gulat ko nung muli niyang sinara ang elevator at hinarap ako. Sino nga? Hindi ako bababa hanggat hindi mo sinasabi. Marites talaga tong bruha. Natawa na lang ako. Ewan ko nitong kay Isha. Diba umattend ka sa fake wedding ko 2 months ago? I told her. Tumangutango naman siya at nakitig pa rin sa akin. Para bang nag-aabang sa susunod kong sasabihin. I sighed. Yung lalaking pumalit kay Alexander. Siya ang bagong boss. Shucks! Ano? Pagpasok ko sa opisina, pansin kong wala si Kim. Kumunot ang aking noo. Nasa mesa niya kasi ang gamit niya pero wala siya. Saan kaya siya nagpunta? Bigla kong naalala ang pinagagawa namin nung isang araw. We almost had a thing. What the? And he told me to do that on phone. Pero on the other thought, hindi ko mapigilan na hindi ma-curious kung paano gawin sa phone. Kanina, when I told Isha about Kim, nagulat ang loka. Hindi nakapagsalita. Hanggang sa makarating ako sa floor ko, tulala pa rin ang buang. Ayun, iniwan ko sa elevator. Bahala siya ron. I sat on my swivel chair and put my laptop on my table. I clicked the power button on. Kita ko pa ang aking refleksyon sa black screen. I'm wearing a red fitted halter top na pinatungan ko ng puting blazer. I also wear white pencil skirt na hanggang tuhod ko ang haba at black na pump heels. Hinayaan ko lang ang aking buhok na nakalugay. I took the time to appreciate my look. OMG, ang hot kong tingnan. Shucks! Napatingin ako sa aking cellphone nang bigla itong mag-ring. Kumunot ang aking noo nang makitang nagpadala ng mensahe sina Isha at Van. Sabay talaga nag-message ang mga buang. Umayos ako ng upo at kinuha ang aking phone, tsaka binuksan ang kanilang message. From Isha Girl. Tingnan mo ang feed ng company natin. Lagot si Santos. From Van. Lagot si Santos. Galing ng lover boy mo. Nanlaki ang aking mga mata sa nabasa at humigpit ang aking hawak sa cellphone. Biglang tumibok ng malakas ang aking puso habang iniisip kung ano ang ginawa ni Kim kay Mr. Santos. Kaya ba wala siya rito sa opisina? I immediately go to our company's website. Napatakip ako ng bibig nang makita ang unang bumungad sa akin. It's a video of Mr. Santos kneeling in front of Kim. Kita kong nagmamakaawa si Mr. Santos, but Kim just looked at him coldly. Kahit nakatagilid dito sa kamera, kita ko ang kanyang galit base na rin sa pag-igting ng kanyang panga. Nakapamulsa siya habang nakatingin kay Mr. Santos. Umiiyak na rin si Mr. Santos at nakadaop ang magkabilang palad nito. Mr. Chavez, hindi na po mauulit. I admit I was wrong. Please accept me. Malakas na napasigaw si Mr. Santos. Kim kick his manhood. Rinig kong nagsinghapan ng mga investors. Lumingon si Kim sa isang gilid. Take him out. May mga staff na kumaladkad kay Mr. Santos palabas ng conference room. Napahawak ako sa aking dibdib. Hindi mawala-wala ang kabog nito. Kim stood up in front of the podium and faced everyone. Starting today, Mr. Santos will no longer be part of our team. He did something to my personal assistant yesterday. And I, who cares deeply for my employees, don't tolerate those kind of actions. I rest my case. Yun lang at mabilis na bumaba si Sir Kim at lumabas sa conference. Nag-end na ang video. Napakurap ako nang makitang pagmumukha ko sa black screen. Kita kong nanglalaki ang aking mga mata dahil sa gulat. He really did that in front of the investors? So how was it, my wife? Muntik ko nang maitapon ng aking cellphone dahil sa gulat nang may magsalita sa aking harap. It was Kim. Kanina pa ba siya riyan? Hindi ako nagsalita at nakatitig lang sa kanya. Kalmadong-kalmado siya na para bang walang nangyari kanina. Nakita kong pinasadahan niya ng tingin ng buo kong katawan. A smirk formed on his lips. You look so beautiful in your outfit. Sa sinabi niyang yun, parang doon lang tuluyang nag-sink in sa akin ang mga kaganapan. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Did you really did it? I asked him. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Napatingin kaming dalawa sa pumasok. It's Miss Windy and Sir Enzo. Otomatikong napunta ang kanilang tingin sa akin at kita ko ang pag-aalala sa mga mata nila. Agad namang lumapit si Miss Windy sa akin. Oh, Iha! Okay ka lang ba? Hinawakan niya ako sa balikat. I just gave her a smile and nodded. Okay lang naman po. Besides, Sir Kim already removed Mr. Santos from our team. I assured her. Narinig kong pumalatak si Sir Enzo, kaya napatingin kaming lahat sa kanya. If I had known,
Sana pala hindi ko na tinanggap si Santos dito. He was so good kapag magmi-meeting kami na kasama ko si Sofia. Kaya napanatag ang loob ko. Yun pala, may tinatagong kulo ang loko. His feet greeted. Kita ko pa ang pagkuyom ng kanyang kamao at pag-iling na para bang dismayado kay Mr. Santos. Para namang may kung anong humaplos sa aking puso. They really care for me. Like I'm part of their family. Tumingin naman si Mr. Santos kay Kim at tinapik ang balikat nito. Good job, son. You should take care of Sophia and protect her. She's your wife after all. Umawang ang aking mga labi at nagkatinginan kami ni Sir Kim. Paano nalaman ni Sir Enzo ang bagay na to? Paano nga kaya nalaman ng mag-asawa ang nangyari? At ano ang ibig sabihin ng mga ito tungkol sa inheritance?